mga mister na mga nasa prosecution, mawalang galang lang po, tanong, ano purpose ni Matibag? Ano po ang, maliban na lang kung gusto nyo mang-inis sa ibang mga senador. Wala naman po sigurong sasabihin na napaka-material, napaka-mabigat na mga usapin sa Ginoong Matibag doon sa punto ng pag-establish kung nakagawa ba ho ng grave threat at inciting to sedition ang Vice Presidente. Mawalang galang lang. So, pag isinalang nyo siya, malamang po at malamang paikot-ikot na naman tayo, mag-aaksaya na naman po tayo ng napakahabang oras para po sa mga isyong na pag-usapan na at hindi na nga po dapat panghahabaan ng kwentuhan dahil ang lahat ng ito ay pupunta naman doon po sa betrayal of public trust issue. Parang awa nyo na. Hindi po ba? Huwag na ho natin patagalin to. Oh, hindi naman kasi nila siguro in-expect na hindi pa gagalawin ng presiding chair yung baso. Ay sorry, ako na magsasabi. Oh, medyo hawak naman talaga ni presiding chair with all due respect. Alright. Yung pupuntahan nito. Yes, Mr. Chair, you are now recognized. Alright, Madam Chair, ito pong Article 2, ang huli sa lahat ng mga artikulo. Pero ngayon po, nasa Article 4. So, balikan lang natin po yung manifestation kahapon ni Attorney Lorna Kapunan na ika niya, ang kanya raw po natutunan sa kanya pong 40 anyos mahigit na pagiging trial lawyer ay matuto ka, huminto kung dapat ka nang huminto. Yan sabi niya, isa sa mga leksyon daw po niya. So ngayon, we stop. Sabi niya daw po, hindi na namin isasalang itong si Attorney Zulaika Lopez at yung pong HOR official na si Belio kasi nga daw na-establish na. So babalikan po natin. Yun nga po, meron na po tayong isang testigo, nung una si Kalilong, and then ito pong si Lotok, na kumbaga po, halos naman maghahawig lang ang testimonya. True, totoo. Okay. Parehong-pareho po yung mga itinanong halos doon kay Kalilong, yun din ang tanong kay Lotok. Yung tinanong kay Lotok nung first day, yun din ang tinatanong doon sa second day niya. Okay, and then mga kapatid, yung pong nangyari din dito kay Lotok, ipinapasa niya rin minsan dito ho kay Kalilong. Tama. Alright, tapos itong si Kalilong, ipinapasa niya rin po dito nga dito po sa kanilang cybercrime and sa mga intelligence officers. Alright, so mga kapatid, napagtanto nila matapos ang napakahabang oras na boundary na naman, di po ba? Ano ba ang pinag-uusapan natin first and foremost? Yung pong video. Wala namang question sa unang araw pa lang po ng presentation, authentic naman siya. True. Si Kalilong po is to authenticate yung video. Wala namang kumontra Hindi ho ba? Yung pangalawa po, yung investigasyon na ginawa daw Yung po proseso. naman. Okay. At saka yung investigasyon Tama. tungkol doon po paano nasabing grave threats at inciting to sedition. Yes, Your Honor. Alright. So kahapon po mga kapatid, paulit-ulit, paikot-ikot, paulit-ulit, paikot-ikot at doon pa rin po at doon mga kapatid napupunta, hindi ho ba ang usapin. Doon naman po na klaro naman na settled na. Ngayon, siyempre, kukontra ang depensa at sasabihin na sandali lang. Yung grave threats na yan at saka yung inciting to sedition, kung yan man ang inyong gustong ikaso sa nasasakdal, pang-RTC laang yan, pang-MTC laang yan. Hindi yan impeachable offense. Yun po naman kanilang argumento from the very beginning Hindi po ba? So kumbaga mga kapatid, panahon na para ituloy na ito doon sa kanilang tutumbukin at tutumbukin din sa bandang dulo. Settled na po ito Hindi po ba? So, nakailang pong diskusyon doon sa Oplan Romanov. Di ba? Na nagkaroon pa ng kalituhan. Yun daw palang Oplan na yon ay against the Marcos family. Oo nga. Hindi pala against the Dutertes. Di ba kahapon nagkaroon pa ng... Tama, na-bring up na ito ay sinabi, galing daw pala kay Mayor Baste. May mga ganun. So, ito lang po ay pagpapaliwanag lang po natin sa inyo para maintindihan po ninyo yung alam niyo yung itong article na ito at
saan ba ho ito tutungo at kung papaano nga kung maaari po lamang kumamarapatin na umiksi-iksi ang diskusyon kasi nga doon na lang po tayo dapat mag-focus sumentro sa gusto ho nilang patunayan. Hindi po ba? Alright, so mga kapatid, naka-schedule daw si Ginoong Matibag sa Lunes. Ang tanong natin, ano ho ba ang nais ng prosecution napatunayan kapag po humarap si Ginoong Matibag? Ano kaya? Ang sabi nila, sabi ni Atty. Tolosa ay Para pa rin doon, may kinalaman pa rin doon. Sa video, sa threat na ginawa sa video, doon pa rin iikot. sa investigasyon Yes. na ginawa ng NBI, doon po wala naman yung ating inaasahan. Nagmensahe nga ako sa isang, hindi ko na matiis, no? Humingi ako ng paumanhin sa kanya, hindi ko na matiis. Oo, minessage mo na. Narinig ko si attorney yung pangalawa na Si Vinluan. Hindi, yung isa yung si attorney Ligutan. Ligutan. Si Attorney Narinig Ligutan. ko nung kanyang ipinipresenta si Lotok. Ang sabi niya, Your Honors, this witness will help sinabi siya na parang will establish, no, yung hitman, yung assassin. Yung assassin. Parang gano'n. Oo, yun ang, kung gabay, yun ang ano niya, forward niya. Babalikan ko yung O sige, hanapin mo yung dali mismong lang, sinabi Your ni Honor. Ligutan. Sige lang, Mr. Chair. Hindi, ito. Kasi nga nabanggit mo, usually bago humaharap yung witness, pinapaliwanag kung saan patungo yung pagharap ng witness doon sa impeachment court. Established by the word? Nabura. Oo. Nabura. O sige. Oo, kasi yung kanyang nabubura ewan ko. Basta iba talaga pag mayaman yung may hawak nung okay, anyway. Okay. Di ba ang sinasabi, i-identify daw kung sino yung kinuha? Oh, Yun ang unang na ko rinig. assassin. Yung pala hindi, yung Hindi. pala wala, presumption lang. Right? Presumption lang na even before mangyari yung mga sinasabing nagpainit sa kanyang ulo, may kinuha na po ako. Yun So wala pala talagang identification ng isang kinausap ni VP Sara umano. Wala palang ganun. Di ba wala naman. Wala na iharap. Oo. Ang sinasabi lang ni Walang Lotok, napatunayan na meron. oo, sa kanila pong pag-aanalisa, sa kanila pong pag-aalam, pag-uusisa, ang presumption nila meron na. Oo, kahit Pero di nila alam kung nasan yung hitman. kung sino yon hindi nila alam. Correct. Okay. Hindi ba nga yung una, nung sinabi yan ni attorney, sino yon? Attorney Ligutan. Ligutan. Oo. Akala ko, meron na. Meron na pong, sabi ko, dali lang. Oo. Identified, baka Oo. wala pala. Anyway, Wala. Sige. Oo. So, ilang pong oras ang ginugol natin dito kay Romanov? Romanov. Operation Romanov. Ilang oras pong ginugol natin? Inimbestigahan nyo ba yung threat sa buhay ni VP Sara? Hindi Naging ho ba? patas ba kayo Oo. sa threat na ginawa kay VP Sara at kay Pangulong Marcos? Yeah. Mr. Presiding Officer, for my future plans, gusto ko lang itanungin, no? Nag-deliver ba sa rest house? Kasi hoy! Oh, ako naman, ang gusto ko itanong, Mr. Chair, may kaso ka pala. Ba't di nyo pinansin? Okay. Okay, ganito. So, napunta po tayo sa usapin ng kasi kayo, ang iniimbestigahan nyo lang yung threat umano kay Marcos. Tama. Yung threat kay VP Sara, hindi nyo pinansin. Oo nga. Hindi nyo binigyan ng oras. Dinedma nyo. Diba? So, Ano to? Kawawa naman si VP Sara. May threat din siya sa buhay niya at sa kanyang pamilya. At di ba yun nga yung hugot ng defense? Kaya siya nagwala doon sa video. Oo. Sabi nga ni Ma'am Lauren, dapat daw tukuyin natin, baka may pinagbumulan, may hugot. May hugot. May hugot. Anyway, so mga kapatid, tutuloy natin to pagkatapos po ng ating next interview. So ngayon, mga kapatid, ihaharap nila si Ginoong Matibag. July 20. Madam, mga mister na mga nasa prosecution, mawalang galang lang po, tanong, ano purpose ni Matibag? Ano po ang, maliban na lang kung gusto nyo mang-inis sa ibang mga senador?
Lalo pat ngayon may balita na naman daw yung NBI imbestigahan yung pong SEA Games hosting natin. Sa 2019. Clark, ha? Oo, nasa balita alam po natin naman yung natin kanina. po lahat kung sino po ang mga punong abala doon. Oh, sino ba? Hindi ba? Search nyo lang, makikita nyo naman. Oo. Yan ang threat. Di ba? Hindi ho naman may tatanggi yan. Damahiwagang cauldron. Baka... Damahiwagang kaldero. Oh, Baka bak- doon mapunta ang usapan. Mga kapatid, ano ba purpose ni Ginoong Matibag? Sa anong punto? Una, sa investigasyon, babalik at babalik ka na naman dito kay Romanov. Doon na naman kayo magpo-focus at paikot-ikot na naman. Pangalawa, Sino po ang tinatawag natin na Romanov? Romanov. Pangalawa, yung mga mali, docket numbers, mga petsa, mga typographical errors, ang isasagot dyan ni Ginoong Matibag, hindi ko po panahon ginawa yan. Panahon yan ni Jimmy Santiago. Oo. So hindi- mapupunta, baka ipatawag nyo pa si dating NBI Director Jimmy. So basically po, Oh. kung ano yung mga naitanong na dito kay Loto, Kalilong, kay Lotok. kay Loto, most likely yung pa rin po itatanong sa kanya, and most likely mga kapatid, wala naman po sigurong sasabihin na napaka-material, napaka-mabigat na mga usapin sa Ginoong Matibag doon sa punto ng pag-establish kung nakagawa ba ho ng grave threat at inciting to sedition ang Vice Presidente. Mawalang galang lang. So, pag isinalang nyo siya, malamang po at malamang paikot-ikot na naman tayo, mag-aaksaya na naman po tayo ng napakahabang oras para po sa mga isyong na pag-usapan na at hindi na nga po dapat panghahabaan ng kwentuhan dahil ang lahat ng ito ay pupunta naman doon po sa betrayal of public trust issue. Ngayon, ito pong Article 4, babalikan ko lang. Respondent VP Sara committed culpable violation of the Constitution, high crimes, and betrayed public trust by contracting for the assassination of the President, the First Lady, and Romualdez, by making grave threats and by actively inciting sedition against the Republic. Contracting, sa pananaw ng NBI, sa salita ni Sara Duterte nang galing, meron na akong kinausap. Yun po ang kanilang interpretasyon ng contracting. Yung pong sinasabi na grave Exactly, threats. Your Honor. Alright. Kahapon po, pina-define ni ate yung tatlong mga abogado, ano ba grave threats? Threat! Diba? So, elements sa pinag-uusapan natin dito. May sinasabi pa na hindi talaga, etc. And then, yung pong inciting to sedition. Oo. Nabuwag ba gobyerno? Hindi, etc. So ano pa ho ba ang ating pong pag-uusapan dito? Komunista po ako Alright? So ngayon mga kapatid, ang sabi nga po sa atin, di ba nakapanayan natin si Ginoong Tolosa, Yes. pupunta ito doon po sa usapin ng betrayal of public trust. Doon at doon ang pupunta. Sa aling usapin? Yung state of mind ng ating Vice Presidente. Ba't di na ho kayo pumunta doon? Parang awa nyo na. Hindi po ba? Huwag na ho natin patagalin to. Oh, hindi naman kasi nila siguro in-expect na hindi pa gagalawin ng presiding chair yung baso. Sorry, ako na Baka naman. magsasabi. Medyo hawak naman talaga ni presiding chair with Di all ba? due respect. Alright? Yung pupuntahan nito. Sa Di totoo po ba? lang, kasi kung merong there are so many irrelevant questions, points, na nangyari not just yesterday, not just last Monday, last week pa po. Ang daming irrelevant material, irrelevant points. May sense ba yung iba? Pwedeng wala na yung ibang punto. No? Pero ba't hinayaan? Ni Mr. Ako po tanong ko lang din, anong sagot dito ni Senator Cheese Escudero? Bakit hinayaan ni Mr. Presiding Chair, and not just the Presiding Chair, even the other Senator Judges, bakit walang tumatayo? Ba't walang Senator Judges na tumatayo at nagsasabi na parang yung ibang mga bagay na naitatanong, hindi na dapat. Ba't tayo humaba? Di dahil doon nga,
So yung iba talaga sa totoo lang, tinitignan ko yung views ha, nung nanonood sa Senate hearing. As the time passes, pababa, ng pababa, ng pababa. Ang interes ng iba, nawawala na. Dahil paikot-ikot, paulit-ulit. May mga senator judges pa. Tinanong na kahapon nung kasama mo, tatanong mo ulit ngayon. Bakit? Ano ba talaga ang punto nyo? Ba't kayo nandyan? At hindi po nangangahulugan na ikay tumayo at magtanong na may points. I mean, minsan sabi nga sa column ni Ma'am Ana Marie Pamintuan, sometimes silence is golden. Amen! Amen! Ngayong mga panahong ito, tangkilikin natin ang mga tatahi-tahimik lang. Sa true lang. Alright, sige po. Sorry po with all due respect, siguro ho naman ito ay maaari natin i-classify as freedom of speech. Okay,